Kasama natin ngayon si Kevin Madela. Kevin, anong conference ang iyong pinapangatawan? Northeast Philippines Annual Conference po, yung host conference po ngayong PCC 2012. So ikaw ay isang laiko. Apo. Ano ang mga paghahandang ginawa mo para dito sa ating konferensya? Technically po, tumutulong po dito sa venue. Ayun po, tinitignan at the same time yung sa young people po. So, ako po yung isa sa mga nag-lead sa mga young people para po sa manpower, dun sa paghahanda po ng mga gamit. At the same time, ako rin po yung nagsisilbing contact ng mga leaders natin sa nanggagaling sa Manila with regards sa preparation po dito, ano yung mga kailangan, yun po. So mostly po technically, yun po yung tumutulong. Anong mga inaasahan mo maganap sa ating Central Conference? Ayun po. Actually, panalangin ko rin po na maging mapayapa talaga ang gaganaping PCC, na magsisimula po matatapos po siya na maayos. At the same time, wala pong nagkakagulo. Ayun lang po. Basically, yun po yung pinaka-prayer ko ngayong PCC 2012 na pagkatapos po nito, magtutuloy-tuloy po yung ano po natin na kumbaga yung progressive na iglesia natin ng UMC mas makitaan pa po or mas mas maging progresibo pa po pagkatapos ng conference. Kevin, naintindihan ko na ikaw ang pinakabatang delegado ng ating Central Conference ngayon. Ano ba ang nais mong isulong para sa iyong mga kabataan po ng ating iglesia? Well, yung pong adhikain po natin talaga na magkaroon po ng boses ang kabataan sa Philippine Central Conference. Doon din po yung mga insights po na meron ako, doon din po naka-anchor. Well, basically po na magtuloy-tuloy po marinig po yung mga boses ng kabataan sa ating iglesia, na marinig po yung mga pangangailangan namin, na marinig po nila kung ano yung mga takbo ng programa namin, at patuloy po masuportahan. Kaya po papasalamat po ako dahil napabilang po ako sa ilan sa mga delegates na kabataan po para tumulong po mag-voice out ng mga saloobin namin, yung mga pangangailangan namin po. So masasabi ba natin na bilang kabataan ay talagang kayo ay tatayo upang ang inyong boses ay marinig sa konferensyang ito? Opo. With regards sa po namin, sa stand po namin, yung mga pinag-uusapan po namin sa organization, sa UMIF, sama po yung mga atin kuya sa MIAF. Ayun po, tutulong po kami na i-voice out at tatayo po sa conference regards sa mga po namin, sa mga stand po namin. Maaari ba naming malaman ngayon ang ilan sa mga nais ninyong isulong na mga adhikain ng mga kabataan? May ilang mga adhikain lamang? Ano po ba? Ayun po, siguro po sa sa mga programa po natin na gaya po siguro sa campus ministry, or regard din po dun sa mga other programs na ini-implement po na actually doon po ako nakafocus. Yun po yung sa mga focus po namin sa SMAC. Maybe yun po siguro na patuloy pong masuportan. At the same time, yung mga petitions po na ginagawa na in behalf of the NCYM, na yun po na masuportahan po yun, na yun din po isa sa mga adhikain namin na actually po na mabigyan po ng pansin. Ayun po. Ilan bang mga kabataang delegates meron tayo? Kaya may idea ka ba kung ilang mga delegado, mga kabataan na kasama natin ngayon? Actually po, wala po. Specifically sa number, hindi ko po sigurado. Pero marami po akong kakilala. Sa palagay nyo ba, ay maisusulong nyo ito kung ilan lamang kayo na tatayo at sasabihin ito? Meron ba kayong ginagawa upang makausap ninyo ang mga ilang mga nakakatanda nating mga delegado upang matulungan kayo sa inyong mga petisyon? Well, basically po, parang kagabi po, meron pong solidarity meeting na nangyari. Nag-uusapan po namin yung, gaya po ng mga petition na to, nag-uusapan namin ng buong-buo, kami po mga youth delegates, sama-sama po kami. At sama-sama po namin itong pinaparating sa loob po ng konferensya. Maybe, siguro po, sa mismong duration po, doon po namin siya, yun po. So, bukod sa paghahalal ng ating tatlong obispo ngayong konferensyang ito, panalangin natin na maisulong ninyo ang inyong mga adhikain. Maraming salamat. Salamat po.